Right, and we are back. Ayan, kasama na natin ngayon ng isa sa fresh. Oh, alright. Fresh na fresh. Ang pagbabalik ulit. Yung tatay babalik, pero yung anak nasa likod, nasa Gedli lang. Correct. Ayan. Congresswoman, how are you? I'm good. And hello din, mga ka-freshness. Wow. Sa mga viewers. Ano ba to? Crystal freshness ba to? Oo, Okay. freshness. Ayan, tinabi na po kanina ni Congressman Amado yung about sa gagawin. Actually, hindi gagawin. Talagang ilalatag na talaga siya. Konting ano na lang to, konting buwan na lang. Napagala muna natin ng konti. Pagising niyan, matik na yan. Di ba, Kong? Oo, pagising. So, Congresswoman, how are you again? And ano po ba yung mga future goal ng ating mga proyekto besides sa sinabi ni Kong kanina? Ano bang about naman sa mga kabataan? Kasi ito yung mga futures natin eh. Ano yung mga plans? Well, sabi mo, how are you? So I will answer that question first. I'm fine. I'm happy na sinusuportahan ko ang aking ama from the back. And as for the future plans or future goals, I think based on usapan namin ng aking ama, my dad, Yes. pag nanalo, siya ay sa kongreso at ako ang sa distrito. So, buy one, take one. May Amado ka sa kongreso, may Crystal ka pa sa distrito. Tama yun, Red, kasi pagka mambabatas ka, na kailangan nasa kongreso ka ng at least 3 times a week. So, walang tatao dito. Siya ngayon, kilala niya ang distrito, naging congresswoman siya ng 6 na taon. So, kilala niya ang mga tao, alam niya ang programa. Habang nagtatrabaho tayo, gumagawa ng mga batas at kumukuha tayo ng pondo para sa ating distrito, inaasikaso naman ni Crystal ang pangailangan ng mga mamamayan ng 5 distrito. Para may mag-i-execute sa labas. So, hindi sila mauulila na nasa kongreso si Amado. Hindi, nandito rin si So, Crystal. parang sabihin ng tao, huwag ka tayo pumunta, baka wala si Kong doon. Kasi nasa Congress. Correct. Sabihin nila, ay hindi, nandun si Crystal. Tama ka doon. Yari ka ngayon. Di ba? So, sa mga kabataan, usually, kasi ang programa sa mga kabataan, sports, di ba? So, ano pa ang pwede natin maitulong sa yung mga working students, especially? Kasi marami ako nakakausap eh. Hirap kami sa buhay, kailangan ko magtrabaho para matustusan yung pag-aaral. Part na ating plano is also yung mga walang trabaho na kabataan ay mabigyan ng opportunity, maybe hone yung skills na meron sila or turuan sila ng bagong skills. Kasi dito sa Kabaka meron tayong TESDA, Skills Training Center. So, sa tulong ng ating nakaupo ngayon sa TESDA, baka sakaling pwede pa nating palawakin ang ating mga courses dito. That will really help yung ating mga kabataan. Computer skills, graphic artists, even whatever skills that they may need eventually. Right now, nagda-dialogue kami with yung mga SKs and yung ibang mga youth president natin sa Kabaka so that we can find out ano ba talaga yung mga gusto nila. Kasi right now, what we offer is welding and we have housekeeping, bartending, but we want to level it up also based on yung needs nila. Kasi mahirap naman na magsabi na ito ang ilalagay natin, hindi naman pala nila bet, di ba? So gusto natin yung talagang magagamit nila even years after na makagraduate sila. Saka natin pag-aralan din naman. At pakinggan din yung part nila. Yes. Always. You always have to listen to what your constituents need. And yun, natutunan ko yun sa daddy. Anyway, back sa mga seniors, no? Kasi di ba meron nga ang local government at saka national government na project na bibigyan ng trabaho itong ating mga seniors. Di ba natatrabaho sa fast food chains? So, may iba pa bang pwedeng alternative besides sa ganong mga projects? Senior. Bago tayo tumuloy, isa pang sinabi sa akin ni Orme, nung sabi niya magsama kami sa laban. Sabi niya, ikaw nasa kongreso, iwan mo si Crystal sa district. At kung ako mayor din, lahat ng pangailangan ng distrito mo, through Crystal, pupunta yung mga tao yan,
susuportahan. Naku, yari talaga si Crystal dito. Kaya magtrabaho ka sa Kongreso, Yes. kami ni Crystal ang bahala sa pangailangan ng distrito mo habang nagtatrabaho ka sa Kongreso. Ang ganda ng setup. Perfect. Tuloy-tuloy. Synchronize. Dito na. Ah, Kasama mo lokal, kasama mo nasyonal, may nag-aasikaso ng pangailangan ng distrito ko dahil ang hirap ng congressman ka, nandun ka, gumagawa ka ng batas, umattend ka ng hearings, tapos Wala ang nag-execute. distrito mo, hindi maasikaso. Kaya ang ganda ng setup. Ang sarap ng feeling nyo, pag narinig mo yung ganyan, yung local, ay national to local, is nagtutulungan. Ang sarap sa feeling na kung ikaw yung taga-distrito o taga-Maynila o sa ibang lugar sa buong Pilipinas na ganun yung nangyayari, na walang banggaan. Parang ang sarap sa feeling na, okay, may ganito pala. Oo. Ngayon, doon sa tanong mo, ano gagawin ng seniors? Yes, Alam mo, ang gusto ko talaga sa seniors, although meron na daw batas ngayon sa Kongreso, bagong batas daw ito, nare-repasuhin ko. Pag nanalo tayo, repasuhin ko. Na, kasi nung araw, gusto ko talaga senior. Di ba may 100,000 binibigay? Ang, let's say, City Hall. Pag umabot ka ng 100 taon, mahirap umabot ng 100 taon di ba? Sa ngayon. Oo. So, sabi ko nga nung araw, siguro dapat i-accelerate natin. Kung 100,000 kaya, pag umabot ka na lang, let's say, 80. Pwede, maximum. Diba? Maximum. Pwede ba, makuha na yung 20,000. Pwede. Para ma-enjoy ko naman. Habang malakas pa ako. Pag pumalo ka ng 90, pwede ba? 50,000 na. Pwede. Di ba? Parang gusto kong senior. Oo. Pag 100 ka na, di balance na lang ibibigay sa'yo. Pwede ba? Para pakinabangan ng senior, habang sila Habang malakas pa. may asim pa. Ayun, yun yung talaga eh. Nakakapaglakad, nakakapagpunta sa mall, kung hintay mo 100, baka nakahinata na yan Oo. So tamang-tama no, kasi may mga libreng programa naman ng government, like na manonood ng libreng sine, di ba? Kung may ganun natatanggap, edi na-enjoy nila. Correct. Kasi kung aabot ka ng 80 to 90, siyempre yung katawan mo medyo nagbabago na yan. Hindi mo na mai-enjoy, hindi ka na makakapaglakad o makakapanood kasi yung mata mo, possible, medyo blurred na yan. So, paano mapapanood yun? So, tama yun, Kong. I think I agree with you. Ganda ng ganung plano. At least, i-accelerate. At least, mas maganda pa nga siguro, mas i-accelerate pa more pa eh. Oo. Kasi sa panahon ngayon, yung edad, medyo 100 years old, medyo question mark na eh. Meron naman siguro, pero... Tulad ka ni Senator Enrile, 102 na, may asim pa. Okay na okay, kailangan mo, di ba? At saka nga pala, nabanggit mo sa trabaho. Kung nalalaman ko rin, alam ko may batas, PWD, pati ang mga seniors, parang naalala ko may batas na naglalaan ng certain percentage para sa mga klasifikasyon na yun. So, kung ikaw ay, let's say, naka-wheelchair, ayos naman ang iyong limbs, ang kamay mo, ang utak mo, pwede ka naman gumawa ng sakahera. Pwede. Di ba? Cashier. So kung saan pwede ang mga seniors tsaka PWD, magamit naman. Dagdag kita. Para may ginagawa din sila at may hanap buhay sila. At na-exercise. Kasi kailangan ng mga seniors Kesa mo nasa bahay lang sila, alam mo na, hindi sila bored sila sa bahay. Bigyan mo ng maging active. Di ba? At least mentally, tsaka nakakakita ng ibang view. Oo. Minsan, ano pa, dagdag kunot pa sa yung mga apo tsaka mga anak. Ginagawa nila, akusina ang trabaho, pag-alaga ng apo. Kaya pa ng katawan, kaya pa ng utak. Hindi ko sinasabing wag mo alagaan ng apo mo. Pero baka gusto niya magtrabaho, ma-enjoy sarili. Kasi na half day, para lang, alam mo na, may exercise meron pa rin siyang contribution sa lipunan, kumikita pa siya. Yes, totoo. So, balik tayo kay Congresswoman. Congresswoman, it's been a while na nagsaservisyo tayo, no? Sa public service. Okay. So, nung time na nag-usap kayo ni daddy mo about sa magkakasama ang Yorme at sa inyo, Bagat Singh. Actually, alam na natin yung kwento. So, ano po ba yung naramdaman nyo? O naiisip nyo that time na nag-uusap na kayo na ni Yorme? Well, nung nag-uusap na kasama ni Yorme, I feel like, I was feeling very happy and hopeful. Kasi, nung nag-uusap kami ng daddy ko,
wala pang mga plano. Ano pa ito? Hangin pa. Nag-usap pa lang kami, kinukulit niya ako tumakbo, sabi ko, I'm not really ready right now. Sabi ko, ikaw, I feel like this is what God has in store for you. Wow. Kasi di ba nagkasakit yung daddy ko, nagkaroon siya nahanap namin miraculously yung aneurysm sa stomach niya, nakapagpagamot siya, and it was seamless. Napaka-bilis ng pangyayari na mula nang nahanap namin, nagawa ng paraan, na-heal, and then... Ito ba yung pinagamot sa Singapore? Oo. Tama ba? Oo, okay. Correct, sa Singapore. And then dire-diretso siya, like parang walang nangyari. And then nag-usap kami. So sabi ko, I feel like this is planned for you. And this was planned for you. And then sabi niya, well, tatakbo ako kung kukunin ako ni Yorme. Sabi niya. Doon lang niya i-entertain ulit yung idea. Kasi gusto niya talagang tumulong, pero kailangan din niya ng matibay na pader na sasandalan. Diba? Kasi challenger din kami, diba? And so, it happened. For me, that's already another sign na sinabi ni God na ito nga ang path. Pero earlier, the time na hindi pa si Yorme nag-decide or hindi pa kayo nag-uusap, nasa mind nyo na you're thinking na, I hope Yorme will be back. Or hindi nasagi sa isip? Ako, honestly, I haven't really thought that far kasi naghihilom pa ang aking puso sa pinagdaanan ko nung nakaraang eleksyon, and I was trying to find my own path muna para sa sarili ko. So, naghihilom talaga. Yun yung word, naghihilom. So, yung path na yan, nakita mo na? Yes. So, nagtayo ako ng sarili kong business, creative marketing studio. It's called Big Honey, and so yun, nagsa-start na kami, and then this happened. So sabi ko, okay, ito na yun. Okay, Dad, I'm going to take a leave of absence from my new company so that I can help you, because kailangan talaga full force. And naniniwala din naman ako na talagang importante itong ginagawa natin, because it's not naman for us it's para sa mga tao sa distrito. And bilang isang tao na lumaki dito sa 5 distrito, kilala ko yung mga tao, you know? So yung pagmamahal pagmamahal niya, it's really there. Kaya nandito tayo ngayon. So additional ko pa, no? Nadagdag pa yung atsensa. Nadagdag pa yung atsensa sa puwersa. Alam na naman natin yung mga kwento-kwento way before. So, sa ngayon, lahat kayo pinagsama. Kababaihan, kabaka, kaagapay. So, it's a big jump. Sa totoo lang, it's a big jump, no? Kasi isipin mo, way before, nagkakabanggaan din yung grupo ninyo. Pero, but now, ito kayo. Nabuo kayo ng madali siya Parang ang transition. Nabuo kami ni Isko. Si Isko in short. Pero I mean, yung transition kasi... And also another side. Yes, di ba? Sige mong magkakalaban kami nung araw. Agapay ni Yorme. Kababaihan ni Lito Atienza. Pati nga yung Hison Ladies. Yes, pamilya ng dating Congressman Joey Hison. Lahat kami ngayon magkakasama. So, ito ba yung naisip nyo na mangyayari? Never in our wildest dreams. So, parang okay, bahala na yan. Ito na yun Iba-iba tayo So, ngayon, isipin mo, ang dami nagsasabi, paano nangyari yun? Ang dami nagtataka sa totoo kong congresswoman. Ang dami nagtataka, paano nangyari yun? Paano nagawa ni Yorme yun? Sabi ko, makita ang galing ni Yorme. So, sabi ko, I think Yorme naging instrument o naging bridge. It speaks volumes on the character that Yorme has also. Napapagsama niya itong mga to. So, lalong titibay ang loob mo na talagang nakasandal ka sa pader. Because the way he thinks is wonderful. Maganda kasi usap-usap na kami, mga dating magkakalaban sa politika. Ngayon, lahat kami nakapokus para ayusin ang distrito namin, ang mahal na distrito namin. So, at syudad. Ngayon. So,
kung tayo papalarin, lahat po ng grupo dito, talagang ang pagnanais lang, mamukod tangi ang 5 distrito sa buong Maynila. Alam mo na, Sisibol muli ang bagong kwento. siguro. Kasi ang ganda ng distrito namin eh. Ito. Pinakamalaking area sa Maynila. Meron kaming Fort Santiago. Meron kaming Rizal Park. Nasa amin ng Central yes, Park. oo. Nasa amin ng ang Baywalk. Lahat. So, Halos lahat. Oo. tourist area. So, Malate. Kung saan yung mga anghel bumababa. Malapit, oo. Oo. Kaya maganda yung district namin na maayos pa na. Kakampi mo pa, Mayor. Sabay talagang langit na langit. Abay, uwi na. Ito, ang sarap lang pakinggan, no? Na naisi-share niyo rin sa akin yung mga itong kwento. Sa totoo lang kasi, ako inisip ko rin before. Sabi ko, is it possible kaya na magkakaroon ng pagsasama itong grupong matagal nang nagkakaroon ng pader both sides. Sabi ko, nung nakita ko na ganito nakakasama ako sa grupo nyo, natutuwa ako. Sabi ko, sarap pala ng feeling na, alam mo yung, iba-iba yung pinanggalingan nila, iba-iba yung pinaglalaban nila, but at the end of the day, eto na yun. So, ang labas ito, fresh. Fresh. Tingnan mo si Kong, naka-smile lagi, fresh. Ang panalo yung aming mga tao sa distrito. Talagang mapagliling ko na ng wasto. Tsaka yung mga konsyelsyon, kitang-kita ko, tagtutulungan talaga sila. Ganda naman ng aming samahan dito sa Singko. Siyempre, politika yan. Yes. Pilit binabasag ng kalaban namin. Alam mo naman, pagka masaya ang pamilya, gusto nila huwag maging masaya kasi malungkot sa kanila. Paano nababasagin yung paano nila sisirain yung abaka? Yung strength nyo, parang abaka na ngayon eh. Di ba? Abaka. I mean, abaka. Well, they have to try, right? Kasi that's part of politics. May iyak ba? May iyak ba? Nato medyo, no? Pero, in God's will, everything will be go fine. Yes. And ayan mga kaibigan, ito'y first time nyo marinig. Na, siguro narinig lang sa tawag dito sa town hall, pero hindi that detailed. So, Congresswoman, thank you for the time. And anyway, a last message for the people of District 5. Kong, ikaw muna. Well, una, salamat. Hindi kasama ka dun. Kasama siya dun. At nabigyan mo kami ng pagkakataon, makausap namin ang aming mga mahal na taga-Singko Distrito. Umabalik po si Amado para po itaas po ang loob muli ng ating distrito. Ibalik ang serbisyo ng kabaka na hindi po lahat ng serbisyo ng kabaka ay may pondong gobyerno. Yan po ay pinupondohan ng mga pribadong sektor dahil naniniwala sila sa programa na ginagawa ng kabaka para sa ating distrito. So, yung mga sinabi ko kaninang government ayuda, miski sino ko ang congressman ninyo, ay meron yan. Pero yung pong servisyo binibigay po ng ating samahan sa kabaka, gaya ng clinic, sports, daycare, hindi po talaga, wala pong perang gobyerno dyan. Labor of love po yan. Dahil gusto natin tubunin ang bawat yapak na pangailangan ng lahat ng mamamayan, kay bata, kay matanda, kay negosyante, kay mahirap, kay mayaman, kay middle class, para maging isang magandang, masayang distrito ang 5 distrito ng Maynila. Yan po lang ang dahilan bakit po tayo ay muli bumabalik para po tugunan at iangat ang antas ng buhay ng mga taga-Singko at taas doob na masabing kami ay merong ganito, kami nakatulong sa bansa, tularan nyo kami. Sapagkat yan po hamon natin. Tularan ang programa ng kabaka ng ibang distrito sapagkat ito makakatulong sa mga mahihirap. Hindi po lahat ng programa ng kabaka ay funded by government. Hindi po, inuulit-ulit ko yan. Yan po, gaya ng sinabi ko kanina, pribado at ang pamilya Magatsing po ang nagpopondo rin po niyan. Kaya hindi kami marunong bumili ng boto eh. Never kami nagbo-vote. Saan mo nabibili yun? Sa 7-Eleven? Kasi lumalaganap eh. Lumalaganap. Oo, lumalaganap kasi. Ang masama sa pagbili ng boto, pagkatapos kang mabili, huwag ka nang umasa ng serbisyo. Tayo naman, hindi tayo namimili ng boto, pero all year round, 24/7, nandiyan po
ang inyong congressman, si Amado, suportado pa ng dating congresswoman, si Crystal, ang ating po mga programa nandiyan dyan all year round. Wow. Parang sarap. Pampon kaya ako sa mga bagatsin. Oo, anytime, Reds. You're always welcome. Welcome ako na But pampon. you know, gusto ko lang dagdagan yung sinabi niya. The government services, the basic services, given yan sa lahat ng nakaupong congressman all over the Philippines. Pero para gumawa ka ng proyekto above and beyond na binibigay ng gobyerno, tulad ng Kabaka Clinic, yung every barangay may sports fest para sa Kabaka Sports Fest, may line-up. Yung mga projects na ginagawa natin sa mga barangay pag may mga kailangan sila, those are already galing sa puso ng isang public servant. Pag public servant ka, abonado ka. That's a given. Totoo. Kasi sabi nga ng iba, kwento ng iba, hindi porket public servant ka, yayaman ka. Kung totoo yung... Pag politiko ka, yayaman ka. Yung pagpolitiko. Pag public servant ka, talaga maglilingkod ka, uhugot ka pa. So, kulang, patotoo lang, kukulangin ang sweldo ng isang public servant to help a lot of people. Correct. Diba? Kailangan may malasakit ka. May puso ka. May puso kang tumulong. Which may idea ka rin kasi kailangan No, but initiatives. Diba? Oo, correct. But the thing is kasi, yung sa amin, hindi naman din kasi kadistrito lang ang tingin namin sa mga tao sa 5. Kundi mga kapamilya namin, kapuso namin, at hindi yan hindi yan lip service yung sinasabi ko. Totoo yan. Kasi makikita mo naman pag bumababa ang daddy ko, magpapasalamat din ako pala sa lahat ng mga taong tumulong sa akin last election at patuloy na nagpapakita ng suporta at pagmamahal nila sa aking ama tuwing bumababa siya. You know, the love and the feeling of it's very overwhelming yung pagpunta nila sa aking ama, pag sinasalubong nila, nakakataba din ng puso. Diba? So anyway, mabalik tayo dun sa, what was I saying, Dad? I forgot. So anyway, so may puso kasi na tumulong kasi nga ang aming mga kadistrito ay mga kasama na din naming lumaki. Kasama kong lumaki. So it's when we think of programs for them, it comes from the heart. Di siya mababaw. Kasi kilala namin sila. Bilang mga kasama ko na sila, mga kababata ko sila. So iba ang trato namin sa kanila. Kaya I hope that's what they see and I hope na ma-appreciate din nila that kind of service that we offer para sa aming mga kadistrito. Wow. Parang gusto ko na mag-congressman. Parang imagine lang ako. Isipin mo, no, kailangan talaga marami kang ideas. Yes. Kasi a lot of people are different. Hindi naman pare-parehas ng gusto, di ba? Kung tama ba ako? Hindi naman sufficiente idea. May puso. Na gawin yung lahat. Gusto mong gawin sa kabubuti ng tao. You give the best. Yes. Yes, give the best. So anyway, thank you again sa time. Ang haba ng ating usapan. Actually, sabi ko, siguro mga 20 minutes na to. Well, I expect na hindi ganito. Kasi may mga nangyayari akong interview, sabi ko 20 minutes na to. Minsan, sagot naman kami ng sagot. well, nakakatuwa kasi, nalalearn ko rin yung mga thoughts na, yung mga ginawa ninyo way before. Kasi hindi naman lahat ng tao nakakaalam ng kung ano yung mga nagagawa. Hindi talaga ako mahilig magpatalastas sa mga ginagawa natin. Gaya ito. Hindi naman napatalastas yan. Pati yung batas na ginawa ko, hindi ko pinapatalastas yan. Pinapasa Diyos ko na lang lahat yun. Yun. Salamat. God first. Kaya God first, di ba? God first. So kaya, tuloy-tuloy tayo. Marami pa tayong gagawin. Yes. Small thing lang. Anyway, maraming salamat po. God first po. God first. Yun. Ingat tayo. Maraming salamat po sa Reds. Congresswoman, thank you po sa time again. Sobrang. So ito, actually, last 2 weeks pa ito na plan eh. Pero nagawan pa rin ang paraan. Oo nga. Bumagyo na. Ngayon may bagyo ng parating. Inunahan ko na yung bagyo. Kasi baka di ako makatawid eh. Ang hirap niya tumawid eh. Well, maraming salamat again sa inyo.
Bagatsing family, at saka kay DJ, ang paborito mo. Ayan. So, maraming salamat. Ingat po tayo. This is Channel S. This is your Miss Choice Profiles Duo 2.0. Thank you.